Magandang umaga. Dito na naman tayo ipaglaban ang katotohanan at katarungan. Gusto ko ito malalaman ng mga dati kong mga subscribers na nagsasabi sa akin, didiisda ako. Ang problema po sa kanila ay hindi sila nanonood. Ang problema sa kanila ay hindi nila naintindihan ang takbo ng diskusyon. Kung magipaglaban mong batas, ang kasama nila, sa utak nila ay kinakampi mo na si Duterte. For Diyos por santo naman. Maging matalino naman kayo sa pakinig, pag-analisa. Hindi naman kailangan maging magaling sa pag-memorize para malaman nyo kung sa Bisaya pa yung tumong o yung objective o yung pakay ng lahat na ito. In-expose kong batas, nilagay ko ang mga pangyayari. Wala akong magawa kung anong pangyayari. Alangan naman sabihin ko na nanalo si Digong o natalo si Digong kung naman kung ano na sinasabi. Kagaya na natalo siya sa usaping jurisdiction sa Pretrial Chamber. Binalita ko naman. Ano pang problema to? Ang problema sa Pilipinas kaya hindi masinso, maraming mga nagkukunwaring alam, hindi naman pala talaga alam. Yan ang problema. So magandang umaga, kapatid ko na si Dennis Kausig, yung ating mga patay, Noy. Siyang namatay po kapatid namin, nais ko lang umpisan, samantalahin ko, naka-active po ako ngayon. I dedicate this day and I pray for my dead na immediate relatives. Marami pong namatay sa kamag-anak ko, pero bagay ko lang ito yung una kong kapatid na namatay, si Priscilla Arlene Catalonia Kausing. Namatay po siya January 9, 2021. Eksakto pagpasok ng katawan nung Black Nazarene sa Quiapo, kasi deboto siya ng Black Nazarene, ay nalagutan siya ng hininga, diniklara siyang patay sa intensive care unit ng Dr. Arturo P. Pingoy Medical Center. Kasunod na namatay po ang kapatid namin ni Dennis Kausing na si Marcier, o tinatag namin Yugi Catalonia Kausing Das King, kasi King naging husband niya. Sa Texas siya namatay sa Odessa Regional Medical Center. Nadapuan po siya ng COVID habang nagsiservisyo bilang nurse. Hanggang iyak na lang kami at ipagdasal lang namin. At namatay po siya noong January 13, 2022. So, ibig sabihin, almost 1 year after the death of my first sister, namatay po yung kapatid ko na si Yogi Marcier Catalonia Kausing King. Nung namatay siya, wala na yung husband niya, namatay na rin. So, naiwan yung mga anak niya, bali ako ng tatay-tatay. Tapos, ang pagkamatay niya ay, ito po yung relevant times. By December, siya po mga December 13, 2021, nadapuan po siya ng COVID. Nagtatrabaho kasi sa expert nurse sa intensive care unit ng Odessa Regional Medical Center sa Odessa, Texas. Nung nadapuan siya, what she did, kasi expert siya maggamot sa COVID, ginamot niya sarili niya sa loob ng hotel kung saan siya nagstay. So after nagamot na siya, mga 24 December, bumalik siya sa Odessa Regional Medical Center at nag-report at nag-duty. Inasikaso niya yung mga pasyente ng COVID. Siya ang isa sa pinakamatapang na pumasok, umaasikaso sa mga COVID victims. Ang mga patay na COVID victims, inaalsa niya. Ganon siya kalakas kahit babae siya. Inaalsa niya at lagyan ng body bag. Ilagay sa body bag. Pagkatapos, dalhin sa kung saan ang safe na lugar. Ganon po kadelikado ang trabaho ng kapatid ko. At siya rin nag-administer ng lahat ng klaseng good. Kukunti lang po ang nurse sa COVID ICU. Ganon po siya. Tapos, 24, Christmas Eve, doon siya nag-celebrate ng Christmas sa loob ng ICU sa Odessa Medical Center. Feeling niya, malakas siya. Nagtuloy-tuloy siya. December 31, mag-New Year, doon pa rin siya nagsiserve. So, hindi ko lang alam kasi hindi naman nagkikwento sa akin. But then, she was trying to do the job kasi ang iniisip niya mga anak niya sa
Davao City na nag-aaral. So, ngayon, kargo ko na lahat yan. Tapos, January 3, nagkasakit siya. 2022. So, nagkasakit siya at pinauwi siya ng ospital. So, umuwi siya doon sa kanyang hotel na inuupahan. Pagkatapos, January 9, kung araw ng anibersary ng pagkamatay ng una kong kapatid, ay nag-alala yung kanyang mga kasamang nurse na mga Pilipina. Pinuntahan siya at dinala sa ospital sa Odessa Regional Medical Center kung saan siya na ICU nagsiservisyo, doon din siya dinala. Pagkatapos, tuloy-tuloy yun, nagtumawag sa akin ang Odessa Regional Medical Center at nagpaalam kung pwede ba nilang lagyan ng tubo yung kapatid ko. Umiyak na ako noon. Nasaan ako noon? Noong panahon na yon, nasa El Nido po ako sa Palawan. Ako'y nag-i-inspection, nag-island hopping ako, nag-inspection ako ng isla ng aking kliyente na inagaw ng mga Ayala Corporation na tinatawag na Three Nuts Corporation. Sa dagat, mabuti na lang, maganda signal. Kinausap ko kapatid ko, hindi na sumasagot sa akin, pero obviously huminga pa. Nakikita ko siya. Through messenger. Kaya nga pasalamat tayo sa messenger ngayon. Actual time, kinakausap ko tingin ko narinig ng kapatid ko boses ko bago siya mawala ng hininga. Tapos, nung time na yun na namatay siya, January 13, nasa dagat ako. Kaya balisa ako, nagdumating ako sa isla na aking iniimbestiga para ipaglaban at bawiin para sa mga katutubo. Katutubo, laban po sa Ayala Corporation. Yan. Natapos kong mission ko sa trabaho. Natapos din ang buhay ng kapatid ko. January 13 yun, 2022. So ngayon, tinrabaho ko, pasalamat din na po ako sa Duterte at dahil humingi ako ng tulong sa Duterte administration sa pamamagitan ni Sal Panelo. Gumawa po sila ng paraan para maiuwi po sa Coronadal City ang bangkay ng aking kapatid. Mayo na dumating ang katawan ng kapatid ko. Sinundo niya ang kapatid ko na dito kayo nakapanood. Si Marianita Junit, katalo niya kasi sinundo niya sa Davao City Airport. Ayan, inilibing namin. Sana naman ay nasa langit po kayo. Nalangit kayo, mahal kong kapatid na Yugi. Nung namatay siya, February, ay binigyan siya ng parangal ng mga nurses sa Amerika, sa Texas. Binigyan siya ng lampara ni Florence Nightingale. Si Florence Nightingale kasi, siya yung kauna-unahang nurse na sa bansa ng Great Britain na nanilbihan sa giyera sa Russia at sinilbihan niya mga sundalo ng mga British na walang ilaw, lampara lang ang dala niya. May epidemya doon na ibang klaseng sakit. Magbuong tapang na sinerbisyuhan ni Florence Nightingale. Namatay siya, nagtatrabaho bilang nurse. Ganon ang turing na kapatid ko na namatay habang nagtatrabaho bilang nurse. May God be with you. I request my audience to play for the eternal repose of my sisters. Hindi pa yun nagkasya ang trahedya sa aming pamilya. January 31, February 2, binalita po sa mga TV na yung abogado ni Percy Lapid, tinanggalan ng lisensya. Ako yun. Na-dispar po ako. Ang rason po ng pag-dispar na ginamit ng Supreme Court sapagkat hindi na daw ako natututo at pinablis ko pa sa aking Facebook account ang reklamong plunder na ginawa kong laban sa congressman, kanyang mga kapatid.
nasa overpriced po na kontrata na kumita sila na 256 million. Imagine lumalaban ako para ibalik yung pera ng pamahalaan. Tapos sabi ng Supreme Court, mali raw ako dahil pinablis ko. At dahil doon, sinama. Actually, yung kasalanan kong iyon, sinabi ng Board of Governors ng Integrated Bar of the Philippines na hindi ako dapat parusahan ng disbarment, kundi reprimand lang, tapik sa balikat. At ang pinaka-problema ko rito, na naglabas ng kanyang findings of facts. Sabi, ano talaga nangyari? Isang abogado, Doc Aki, nalulungkot ako sa lahat ng abogado pa na yumari sa akin ay Batanggenyo pa. Ang Batanggenyo na si Attorney Gilbert, nakalimutan ang apelyido niya. Mamaya, maalala ko yan. Akalain mo naman na siyang investigating officer sa aking kaso. At diniklara niya na nagsinungaling daw ako nung pinablis ko yung aking plunder case. Ang punto niya ng pagsisinungaling, na nagsisinungaling daw ako nung sinabi ko sa aking kaso na itong taong pangalan na Jakia A. Lau, lalaki po yan, hindi po yung babae, isa pong Maranao yan, na naging chairman ng Bids and Awards Committee. Sinabi ko lang na siya yung chairman ng Bids and Awards Committee. At ang kasama niya dyan ay si Emerita Dizon. At saka yung kanyang kasama sa Bids and Awards Committee, si Mr. Sarip. So ngayon, sabi na daw, kasinungalingan daw yung kasi nag-retire siya. Natanggal na siya sa Bids and Awards Committee noong September 12, 2017. Pero siya pa rin ang Bids and Awards Committee, September 11 pabalik. At ang kasama sa kaso na plunder na sinampa ko ay yung mga nangyari sa June at July na mga transaction na siya ang Bids and Awards Committee. Ngayon, ano ang binasihan ko sa pagsabi nun? Si Gilbert Makatangay pala, naging president pa siya ng IBP Batangas. Attorney Gilbert Makatangay, you killed me. You killed my mother. You killed my sister. Sige, mamaya ko na sasabihin ko bakit sinisisi ko si Gilbert Makatangay. Ngayon, ang sinabi niyan ni Gilbert Makatangay, nagsinungaling daw ako. Ang sabi ko, kinuha ko yan sa report ng PCIJ. Alam niyo naman ang PCIJ. Philippine Center for Investigative Journalism. Napakataas ng reputasyon. Yan ang kinote ko, nakapublish pa yan sa website nila. At yung report na yun ng PCIJ ay ginamit pa ng ABS-CBN, GMA7, ginamit na ng Mindanao News, at iba pang mga news websites. Kung nagsinungaling ako, Mr. Gilbert L. Makatangay, after this, I will draft a civil complaint. Pinangungunahan na kita. Complaint for damages, sisingilin kita sa pagkamatay ng nanay ko. Sa pagkakamatay ng isa pa ko pang kapatid, pangatlong kapatid ko. Sinabi ko na, pinakita ko na PCIJ, pinasiyan ko, how could I be considered as one who had lied when I had that basis, when I said that Jakia A. Lau was the chairman of BAC? Grabe ka. Ang alam ko, Gilbert Makatangay, magalit ka man hindi, binigyan ka ng pera ni Ferdinand Hernandez, na congressman namin dati. Binigyan ka ng pera para magkaroon ka ng findings of fact na nagsinungaling ako. Ngayon, sinampahan ko si Gilbert Makatangay ng disbarment sa Supreme Court. Pinasagot siya ng Supreme Court. Mahigit isang taon hanggang ngayon, hindi pa siya nakasagot. Presidente ka pa naman ng IBP Batangas. So with that, ang nanay ko, nung nabasa sa TV, na nadisbar ko, bigla lang po siya natumba, nalagay sa kama, hindi na nakabangon. Pinadala ko, inuubos lahat ng aking naipundar, bahay at lupa, binenta ko, para lang maigamot ang nanay ko.
Sa ICU din ang nanay ko. Doon din siya namatay. Mula noong February 2 hanggang June 21 ng 2023, hindi na siya nakaalis. Doon na rin siya nahininga ng huling hinga niya. Namatay siya. Pero bago niyan, mas namatay din ang una kong kapatid, isa pa pangatlong kapatid ko, na board member ng South Cotabato, na halal po ng board member. Si Lindale Causing. Ang nanay ko naman namatay si Marianita Catalunya Causing. Mga kamag-anak ito ng pamilya Demerito. Si Janelle Demerito ng Bumbo, Iloilo, pamangkin niya. Tsaka mga Katoliko na family. Yan po, namatay siya. Well, sabi niya sa akin, ang huling gabi, don't cry. But I cannot stop myself from stopping the tears coming off my eyes. Sabi niya, don't cry. Tinanggalan ka man ng Supreme Court ng lisensya lang yan. Pero yung utak mo, utak abogado, hindi yan magtatakaw sa iyo, hindi manakaw sa iyo. Hindi ka maaring matanggal yan kahit ilang disbarment pa. Yan sinabi ng nanay ko. Pagkatapos, sinabi niya, after all, you are a civil engineer. Kaya lang, ang hirap din talaga mag-move on. Na kung gusto ko maghanap buhay bilang civil engineer, gusto ko maging Bryce Hernandez, gusto ko ba maging Wawa Builders, gusto ko ba mag-QM Builders, na magnanakaw ako sa flood control projects. I cannot do that. I cannot conscience that. Kaya nangyari, nagre-request ako sa inyo ngayon na sana nasa langit ang nanay ko ngayon. Pagkatapos ito, magsisindi po ko ng kadila para sa inyo. Ang isa kong kapatid na namatay ay namatay po noong June 10. 11 araw lang ang pagitan. O 10 days ang pagitan. Nang namatay naman nanay ko. Ang kapatid ko namatay din sa cancer. Na-hasten, na-speed up yung cancer niya. Nung umiyak din siya nung malaman na natanggalan ako ng lisensya. See, Gilbert Pakatangay, look at what you did to me. Just because of your erroneous factual decision. Ipinaris po yun. Sa nauna pa akong nasuspende 1 year sapagkat na-publish ko yung petition for declaration of nullity of marriage nung lalaki na nanloko sa aking client na OFW. Pinakasalan yung client ko na OFW, may asawa na pala siyang iba. Tapos ang ginawa ng lalaking yon, nagsampa ng petition for declaration nullity of marriage. Karamihan tinatawag ninyo na annulment. Ang rason niya dahil pinikot lang daw siya. Akalain mo, biniktima na yung babae. Kwentuhan mo pa na siya pang nang-agaw sa iyo na mas masama. Hindi mo pa nga binibigyan ng sustento yung anak niya. Di ba? Si Rodriguez. Pangalan Rodriguez. Kalimutan ko pangalan niya. So anyway, ang nangyari naman po diyan ay suspendido lang ako. Kasi mayroon secrecy, code of secrecy, confidentiality. Kapag tinatawag na family court ay dapat family court cases dapat sikreto. Nagkamali ako doon. Inamin ko naman yun. Tinanggap ko na yung parusa sa akin. Pero, ang argumento ko doon, hindi mo masasabi may code of secrecy na completely covered by the family court confidentiality rule. Bakit? Kasi nagsampa rin ako ng bigamy at public trial naman bigamy. So, how can you now reconcile the two situations? Yung situation na family court case siya, nagsampa siya ng annulment. Family court, secret. But the problem is, nagtatrial kami sa bigamy. Public trial. So how can you reconcile those two cases na yung facts of the case sa aking bigamy ay the same facts of the case sa kanyang bigamy? Maliban lang sa tinwist niya na pinikot siya. Yan po. Namatay po yung lalaki, si Mr. Rodriguez, Engineer Rodriguez. Namatay siya nung natanggap niya ang desisyon ng korte sa Bausi na sinampa ko. Na pinagbabayad siya nung natanggap niyang desisyon na stroke, namatay. Sino may kasalanan dyan? Yung sheriff? Yan po ang kwento ng buhay namin. Ang kapatid ko naman na babae, board member,
Namatay siya. Pumalit po ang kanyang anak na 24 years old. Naging board member by virtue of the succession. Hindi succession, kundi by virtue of the resolution of her party that my niece would take over. Ano nangyari? Noong nakarang election, 2025, yung anak niya, number one board member na elect. So siguro, one of those things that get back to us, favorable things, because of the tragedy, I just accept it as with the thought that life must go on no matter how difficult. Ganun po na lang ang nangyari. Kaya nagre-request ako sa inyo, 4 ang sa aming patay, nanay ko, kapatid ko na si board member Lindell Kausing, isa kapatid ko na si nurse Marcia Kausing King, at isang kapatid ko na graduate ng biology na mangarap sana maging doktor pero hindi natuloy, na si Priscilla Aling Kausing. Ito ay mga anak nila ay ako na ang tatay-tatay na tumatayo. So, with that, pasensya na lang. Sinasabi ko lang ito kasi araw ng mga patay ngayon. Humingi lang ko sa inyo ng prayers na sana, kagaya na may mga patay din kayo, alam ko. Naghingi rin ako ng dasal na sana ang lahat ng mga patay natin ay maikakakit sa langit. Sa mga kapatid ko mga Muslim, I pray to Allah that all your dead will be going to heaven also. So, sa mga kapatid mga Muslim, kung saan ako gumraduate kasi sa Marawi, roommate ko for more than 3 years ay mga Maranao Muslims. Sa inyo langon, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabi pa nga doon, nakikita, sutuhan tano, isa bu, basi kitano, langon, mag-ari-ari. Kung sa Tagalog pa, ang Diyos natin ay iisa lang. Hindi ba tayong lahat ay magkakapatid? Yan. That's the best phrase I learned into my blood and into my soul when I studied in Mindanao State University Marawi Campus. Maraming salamat po. At diretso na tayo kay Gutesa. Okay. Ito po ang ating pag-usapan. Nabisto ni Marcoleta kasi pinapalabas po na may nakita kayong viral na pinapalabas sa Facebook na kunwari si Gutesa ay lumagpalabas ng munukan, binaliktad niya kanyang statement. Nabisto, trabaho po yan ng mga troll. Trabaho po. Alam mo kung sinong troll ang ginamit nila? Saudi Arabia. Sa Saudi Arabia po sila gumamit. Nakuha lahat ang telephone numbers, nakuha lahat ng mga email addresses, at ito po, pakinggan po natin para maintindihan natin. Pero bago natin maintindihan, ilabas ko muna dito, alin ba yung affidavit ito? Affidavit ni Gutesa na sinasabi na, nagsabi daw siya na binabawi niya at saka pinilit lamang daw ni Marcoleta at saka ni Defensor. Tika muna. Mag-imagine nyo ba kung paano mapipilit, paano mangyari na kayang pilitin nila ni Marcoleta at saka Defensor, si Gutesa? May baril ito. At saka wala silang pera pambigay at ang kalaban ay si Romualdez, si Zaldico at saka si BBM. How come na nagsalita siya at nakita nyo naman nung tumistigo ay sagot kagad? Nang tinatanong siya bang sagot kagad. That is the mark of truth for a witness. Okay? So, ito po yung affidavit natin. Titingnan natin, palakihin natin ng konti. Hindi lumaki ah. So, anyway, mas lalong nahindot. So, anyway, ano natin? Wala na. So anyway, nakita nyo yung affidavit, ang importante lang doon ay
na patunayan ng korte na yung pirma ni Attorney Pichi Rose Espera ay hindi totoo. Pero, sinasabi ko lang sa iyo, kalakaran na po ng lahat ng abogado. Tanong nyo sa lahat ng abogado. Sa City Hall, sa kung saan man, ang pumipirma po ay hindi abogado. May inuutusan din sila ng mga staff nila na kinukopya ang pirma nila. Ganun po yung katotohanan dyan. Okay? So dito naman, pakinggan natin si Marcoleta sa nagsalita tungkol sa na-discover na mga kalukuhan ng mga BBM, Romualdez at Saldico ng mga troll farms. Dali lang. Bibalik ko. Papasokin mo. So, ito na ha. Nakalimutan ko i-upload O, ito po. And cover up. Maka, pero wala. Kahit sandali lang. Isip, bakit kaya? Ano kaya ang darating sa isang taong gumawa ng ganito? Anong ganansya niya? Anong pakinabang niya rito? Siguro pansarili, nasa sa kanya. Siya lang nakakaalam kung paano siya makikinabang doon. Maring binayaran siya para gawin yun. Di ba? So ang objective niya para manggulo lang, o kaya takutin yung mga ibang tao, o kaya bigyan ng alalahanin ng mga taong malapit sa akin siguro. Katulad mo, di ba? Ay, opo, talaga naman. Mabuti na. Siguro kung hindi tayo magkasama, baka napaniwala ka eh. Pansamantala. Kahit sandali lang. Siguro, yun lang isang minuto kanyang medyo kinabahan si Jenso Barjaga. Nako, accomplishment ba nila yun? Accomplishment ko na yun. Nako, oo. So, yan ang mga gusto kong ayusin natin sana. Lalong-lalo na naharap nga tayo sa napakalanging problema ng bansa. Ito, hindi pa nga natin natutukoy kung sino ang malalaking taong nasa likod nitong maanumalyang pagpapaglalatag ng mga flood control projects. Ay sari-sari ng fake news ang naglalabasan. Parang merong deliberate na attempt talaga dyan na pagtakpan talaga ito. Ako nakikita ko eh. Sa social media tsaka sa media, ang tawag dyan pinaproject, di ba? Mukhang pinaproject kayo na ganito po ang ipinta sa tingin ng ating mga kababayan. Tama ka, pero kasama yun doon sa grand design eh. Merong grand design. Talagang to malalim protect po and cover up. Meron akong 5 natukoy na mga pamamaraan kung paano nila i-float yung isang grand design to protect and shield the mastermind. Yung mga malalaking tao sa likod ng maanumalyang yan. Una, yung scapegoat strategy. Scapegoat strategy, okay. Hanap sila ng sino yung mapagbalingan nila. Ang napagbalingan nila ngayon, sapagkat wala rito, ay yung dating Congressman Saldico. So, gusto nila doon lang matuon. Doon lang ma-focus ang usapin. So, yun ang magiging scapegoat nila? So, parang kapag yun ang nadiin mo, ligtas na lahat. Pwede, Sana kung ma-establish natin, hanggang doon lang. Kaya lang, nagsisigaw ang mga ebidensya. Nagsisisigaw at lumalantad, naghuhumiyaw ang mga sentimiento na hindi lamang kay Saldico eh. Yan very clear. From the start, ang aking ideya dyan, gusto nila lahat ay hindi umuwi si Saldico. Pero lahat ng banat ay ikakarga lahat kay Saldico. Kaya binuo yung independent confidential investigators ay para idiin lahat kay Saldico. At mawala na sa hindi na mabibilang ngayon si Romualdez at saka si BBM eventually. Pakinggan natin si pagpatuloy ni Mr. Marcoleta. So kapag halimbawa nila na si Saldico na lang, yun ang scapegoat strategy. Kasi tingnan mo, meron akong nabasa na isang affidavit na isinabmit sa ICI.
Yung ICI, ito yung... Ito ang affidavit na binabanggit na sinamit sa ICI, ito po yung affidavit ni Martin. Ito po yung affidavit ni Martin, si Martin Romualdez. Binigay sa ICI. Pakinggan natin si Marcolita. Kung ano yung affidavit ni Martin Romualdez. Independent Commission for Infrastructure. Yes po, oo. Isang malaking tao na inimbita doon Si Romualdez. at pinagsubmit siya ng affidavit. Oho. Kapag binasa mo yon din, nilaglag si Saldico. So talagang... So doon, lilitaw doon, talagang scapegoat. Sasabihin niya, maihinuha mo kung sinong tinutukoy ko rito. Opo. Wala po akong kinalaman dyan. Maaring ako po ang... Very clear, Very clear, ladies and gentlemen. I don't want to belabor. Siguro, naintindihan naman ninyo ang takbo. Napakababaw lang ng game plan para hindi maintindihan. Na ang game plan po, idiin lahat kay Saldico. At si Saldico, para naman hindi siya uwi kasi ang problema nila, pangalawa, yes, mag-successful sila, si Saldico ang kakasuhan. So imaginein mong situation. At kung si Saldico ang kakasuhan, akyat ngayon yan sa korte. Pagdating sa korte, kapag binugbog na ngayon ng tanong ng mga abogado, lalo ng abogado ng mga depensa, gusto nila, lalo ng mga abogado ng kontraktor, gusto nila palabasin na si Romualdez. Kaya, para hindi mangyari na mabibisto si Romualdez sa si BBM, ay pinapatago nila si Saldico, hindi kakansilay ng passport para hindi mahuli, para hindi matuloy ang trial laban kay Saldico. At kung hindi matuloy trial, di walang ebidensya magagamit laban sa kanila ni Romualdez ni BBM. Kasi tanging salita lamang ni Saldico ang makapagdirekta, makapag-ugnay sa kanila at magturo sa kanila na sila ang utak ng nakawan. Ganun po yan, ladies and gentlemen. So, naintindihan rin ninyo? Pinakamataas doon sa institusyon na yon. Opo, oo. Ngunit wala akong kinalaman doon sa ginagawa ng mga chairman. Lalong-lalo na yung chairman ng Appropriations Committee. So makikita mo, merong direction talaga yung scapegoat strategy. Opo. Gusto nilang papaniwalain ang mga Pilipino, mga kababayan natin, na hanggang doon lang. Nako. So kapag naipagtagumpay nila yon, teka muna, may maliligtas ngayon. Maraming ma-absuelto, parang dating gano'n. Sa akin kasi, hindi. Sinabi ko, kailangan matukoy natin kung sino talaga ang pinakautak, pinakaugat ng lahat ng ito. Tapos susunod, undermining the whistleblower. Okay. So parang minamaliit nila, Kong. Ang daming nag-whistleblower. Minamaliit nila yun, ngayon, mamaliitin nila ngayon. Ang pinaka-classic na example ay yung Orly Gutesa. Yan, opo. Ayan, di ba? Opo. Kasi, ang importansya... Pakinggan nyo maigi kung paano ito niyari kay Orly Gutesa. Pakinggan nyo. Yung sworn statement ni Gutesa, siya lamang ang natatanging testigo na lumabas doon sa pagdinig na yon na kumonekta kay Saldico hanggang kay Martin Romualdez. Opo. Yun ang distinction. Kaya medyo nagulantang sila ron. Lahat ng paraan ngayon ginagawa para i-discredit si Gutesa. Ma-undermine, totoo nga. Nakita mo, nagumpisa sila sa notaryo. Yan. Tingnan mo, may nagsabi pa maski na sa Blue Ribbon Committee, talagang ikinagagalak nila yung gumawa ng pagsisiyasat yung presiding judge ng Maynila. Opo. Napatunayan daw na talagang peke yung pirma ni nung abogadang nagnotaryo. Pagkatapos na nila ma-establish nila yun, fraudulent yung statement. Sinundan ng gano'n. Unang-una, hindi man lang nila pinag-isipang mabuti, maaari ngang hindi pirma yun nung inaakala ni Gutesa na nagnotaryo sa kanyang dokumento. Mulat sa pool naman talagang peke yung pirma, hindi talaga yung attorney. Pero hindi man lang nila sinikap
napuntahan, pwede naman nilang puntahan eh. Ituturo naman sa kanila. Saan ba kayo nagpanotaryo para makita natin? Sino ba yung nandyan? Yan. Kung hindi yung pumirma, sino yung nandyan? Hindi kasi hindi natin pwedeng tanggapin sapagkat pinaka-imposible yun na si Gutesa, siya yung mismo nga hanap ng mga libro nung nagnonotaryo para makita niya kung anong ilalagay niyang document number. Yes po. Kaya, para siguro maintindihan nyo kasi English pagka paliwanag masyado ni Marcolita. Ganito po yun. Sinabi ng korte na yung perma ng notaryo publiko na si Peachy Rose Espera ay peke doon sa affidavit ni Gutesa ay hindi daw pirma ni Attorney Peachy Rose Espera. Ano ang ibig sabihin nun? Ang piniki lang po ay yung pirma ng abogado. So, iyon lang ang apektado, yung pirma. Nang ibig naman sabihin ito, parang walang pumirma na notaryo publiko. At kung walang pumirma na notaryo publiko, ang ibig lamang sabihin ito po ay patunayan mo ang mga binabanggit mo na hindi na ka na ngayon paniniwalaan na may notaryo na nagnotaryo. Pangalawa, kung total nagsalita ka na naman sa Senado at sinumpaan mo yung lahat ng salita, lahat ng laman ng affidavit na peke ang pirma ay hindi po apektado. Dangan nga lamang sa batas ng ebidensya, mas mataas ang uri ng ebidensya na kailangan mo patunayan na nanotaryo nga siya kung napatunayan na hindi napiki ang pirma ng notaryo. At kung mayroon silbi yan, iyon na ipagsisilbi lamang na totoo na ikaw pumirma. So ngayon, dito lang po yung mag-apply. Halimbawa, may isang tao na nagbigay, ito po yung affidavit ni Gutesa. Pero si Gutesa wala ron. In other words, nagkaroon na ngayon ng problema kasi pag sinabi niya ang kontra, hoy, hindi po yan pirma, hindi po yan pirma ng abogado. So magpapakita kayo ng kontra, o itong ebidensya, hindi pirma ng abogado. So ano ngayon na mangyayari sa affidavit? Ang mangyayari sa affidavit, magkaroon lamang ng duda kung ang laman ay totoo o hindi. Pero pagdating naman sa jurat, magkaroon ng tinatawag natin na falsification sa pirma ng abogado. At hindi naman ibig sabihin kung falsified o kung false o pineke yung pirma ng abogado ay peke na rin naman. Ganun lang kasimple yan. Ngayon, ibang sitwasyon, kung nandoon mismo si Gutesa, siya mismo magpatunay. Totoo yan, lahat na sinabi ko dyan. In fact, nanumpa pa siya. So ano ibig sabihin? Maaring pag pinatawag siya, tutuloy, pumunta labang ako doon sa opisina ni Attorney Peachy Rose Espera. Malay ko ba naman kung sino pumirma kasi inabot ko lang aking papel. Kinuha aking ID. Nagbayad ako ng 100 pesos. Tapos sa loob, pipirma niya, hindi ko naman nakita kung sino pumirma. Binalik sa akin ng papel. Gano'n naman yan. Lahat po kayo nagpapanotaryo. Alam niyong kalakaran. Kahit nga si Ariel Querubin nagsasabi, natural lagi sa mga abogado na nagnegosyo sa notaryo. Hindi po sila pumipirma kundi mga sekretary nila. Ganon din si Marcolita. Ako, nung ako'y nag-practice, nag-notaryo din ako noon. Nung nakita ko ang laki ng istorbo ng notaryo sa akin, dahil mag-attend pa ako ng hearing, mag-aaral pa ako ng mga kaso na hawak ko, ay wala na akong panahon. Mag-notaryo pa ako. Kasi pag mag-notaryo ako, sisain ko yung mga tao na nagpapanotaryo. Asan ang ID mo? O ano ka? Sino ka? Ikaw ba to? Papipirma. Ang ginagawa ko, pag may nakita akong perma na pa-affidavit o kung ano man klaseng affidavit o pagbebentahan man, acknowledgement man, pinapapirma ko ulit yung tao na nagpapanotaryo. Bakit? Para makasiguro ako na kanyang perma ngayon. Pero isturbo yun. Ang masigil mo lang, kukunti lang. That's why ako, nung ako'y nag-practice sa pag-abogasiya, mga 2 taon lamang o 3 taon lamang ako isang taon, 2 taon, nagnotaryo, wala na. Hindi na ako nagpatuloy. Kasi istorbo talaga. Pero may ibang abogado po, naghanap buhay talaga sa notaryo. Pero ang paghanap buhay sa notaryo, pasensya na kayo mga panyero, katotohanan naman yan na secret, kumbaga open secret sa lahat, na pag mapanotaryo ka, kahit sa mga city hall, alam mo naman na ang pumipirma hindi abogado, kundi yung kanila sekretary. Kaya napatunayan
ng korte na hindi pirma ni Espera yung pirma. Pero nevertheless, it doesn't matter because what is important is the contents. At kung contents, paniniwalaan ngayon ang laman ng contents kasi tumayo pa rin si Espera, nandun siya, tumayo pa rin si Gutesa, nandun siya. Ibang sitwasyon kung wala si Gutesa. Babasura talaga yun kung wala si Gutesa. Kaya lang nandun siya, nanumpa siya at nagsasalita. So, dapat maintindihan nyo ngayon. Example, nagbenta ka ng lupa. Nagbenta ng lupa ang iyong kinakasuhan. Ang sasabihin mo ngayon, hindi naman totoo yan. Kasi, yung pirma ng notaryo ay napatunayang peke. Ang usapin, ang pinanotaryo ay deed of sale. Tapos kapatid mo nagpapirma. Tapos sabi mo, hindi totoo yan. Kasi gusto mo, ang lupa ay hindi ka na binigyan. Ang namatay ang tatay-nanay nyo. Pinapirma yan nung panahon na patay na tatay-nanay nyo. So paano makabangon sa libingan ang mga tatay-nanay para pumirma para ibigay sa isang kapatid ang lupa? Isang ebidensya na hindi totoo. Pangalawang ebidensya, nakakuha ka ng ebidensya na yung notaryo nakapirma dyan ay hindi sa kanyang pirma yan. So ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin po yan ay magkaroon ng duda na ngayon sa dokumento na pagbebenta at magiging dahilan para ideklara ng korte na null and void ang bentahan at ibalik sa kung sino dapat ang nagmamayari ng tinatawag na estate ng mga patay. Ibalik sa pangalan ng original na may-ari ang titulo. So, ibig naman sabihin yan, kung peke ang titulo, kung peke ang jurat, anong ibig sabihin yan? Kaagad-agad ba ideklara na ang bintahan ay null and void? Sabi ko kanina, ang ehemplo kanina, namatay na yung mga tao. Pakita mo lang ang death certificate na mas maaga pa nangyari ang kamatayan kaysa pirma, automatic na yun kahit walang ebidensya para sa pagpeke ng pirma ng notaryo publiko. Pero halimbawa, buhay pang nanay at tatay sa petsa na pagpirma, sa petsa na pagnotaryo. Tapos ang notaryo publiko ay peke pala. Anong ibig sabihin nun? Null and void na ba kagad? Basura na ba kagad yung papel sa pagbenta? Hindi po. Ang ibig lang sabihin yan ay nagkaroon na ngayon ng obligasyon ang nagpakita ng bentahan na patunayan nila na totoo nga nagkaroon ng bentahan. At pumirma nga ang may-ari ng lupa. Yan lang po ang ibig sabihin yan. So ngayon, ipagpatuloy natin ito yung explanation ni Marcoleta. Kukuha lamang yun doon sa pinakalibro nila eh. Yung notarial register nila, sunod-sunod yun magmula sa number 1, 2, 3. Sa pagdaan ng panahon, dadami yung nagpapanotaryo. Opo. Doon sa panahon na si Gutesa ay pumunta ron, nasa 500 plus na yun eh. Opo. Halimbawa lang, yung pinanotaryo ni Gutesa ay number 522 na yun. Opo. Page halimbawa 125. Saan makikita ni Gutesa yun kung hindi sa mismong libro nila na nandun sa loob ng kanilang opisina? Tama. Oho. Pagkatapos, dinakita ko naman ni Gutesa yun. Nakita ni Gutesa. Palagay mo, nagkaroon ng milagro, nakita ni Gutesa yun. Yeah. Saan niya kukunin yung stamp pad? Ayun, para i-stamp niya doon sa pinakahuling bahagi para lumitaw lahat yung notarial details. Oo. At saka yung sa lugar ng nagnonotaryo eh. Sa ganun stampad, may tanong dyan si ex-Justice Antonio Carpio. Sabi niya, hindi siya maniwala na nagsisinungaling si Sergeant Gutesa. Bakit? Mas mahal pa magpagawa ng stampad. Mas mahal pa magpagawa ng seal ng abogado. Kaysa yung magpapirma ka, magbayad ka lang ng 100, 150 pesos. Kaya hindi siya maniniwala na namiki si Gutesa. Okay? Kumbaga si Gutesa ay naging biktima lamang ng negosyo ng abogada na yan na si Attorney Pitzeros Espera. Yung kasi dahil Maynila yon, merong isang maliit na At saka tika pala bakit lumabas si Espera? Kasi po, siya po ay officer, empleyado siya ng BGMP, Bureau of Jail Management and Penology. At kung empleyado siya, madali siyang tawagan ni John Vic Remulla. Hoy, bawiin mo yung ano mo doon, notaryo mo. Kung hindi, tatanggalin kita sa BGMP. O, ganun po yun.
na kailangan itatak din, opo. tapos itatatak mo Manila. Nakuha uli ni Gutesa yung gano'n. Naitatak ni Gutesa. Pagkatapos, nakita pa ni Gutesa kung nasaan yung dry seal. Yung dry seal ng attorney. Nako. At isa mismo yung nag-dry seal ng gano'n. Ano? Yan, oo. Pagpapagawa ng dry seal po, 2,000 po ang bayad. Pagpagawa ng tatak, stampad, ang singil sa akin yan, 1,000 pesos. Tsaka niya ipinirma, halimbawa. Kunwari si Gutesa na lang ang gumawa ng lahat ng yun. Paano magagawa ni Gutesa na hanapin yung notarial register ng taong sumisinop doon? Merong custody doon sa libro na yon. Paano pinahiram sa kanya kung pinahiram man yung, hindi ba? Opo. Kung hindi pinahiram, sapilitang kinuha ni Gutesa para sa ganun ay magkaroon ng tatak. Merong dry seal. Palihim niya lahat ginawa yun. Hindi ba? Oo. Parang ang hirap paniwalaan. Ngayon, kung halimbawa hindi nga pirma nung abogada, maaaring hindi niya nga pirma, pero ang pinakatotoo rito, meron kang itinalagang tao dyan na kinasangkapan mo, kausap mo, palagian, sapagkat nandun na sila sa Book 8 Opo, pang-8 libro na nga po nila, Sen. Isipin mo na lang, yung Book 1 halimbawa, isa tayo dito. Bakit nasa sentro ngayon? Ito yung pinag-uusapan natin, undermining the whistleblower. Ngayon, ito, i-discuss natin. Kahapon, Jen, ito yung pinakahuling ginagawa nila para i-discredit nila si Gutesa. Opo. Okay. Merong post sa isang page na kung tawagin ay Kabayan Patrol. Nako. Sinirculate ito across sa social media. Ito yung nakalagay na post. Kung pwede na si Direk. Ayan. Ayan, sinasabi niya, Orly Gutesa breaks silence. Pinilit lang ako nila Defensor at Marcoleta. Isip-isipin mo yan, Jen. Gutesa admitted that he was forced to sign a fake affidavit against Speaker Romualdez out of fear and pressure. Ito, nakuha na namin kung sino yung gumawa. Kita mo yung sitwasyon. Pinapalabas nila na nagpapalabas na nakausap na daw ng Kabayan Patrol si Gutesa at sinabi niya na pinilit lamang siya. Asan yung pruweba na nakausap nila? Wala, kwento lang. Kwento lang kasi wala. Bakit ko nasabi kwento lang? Kasi wala namang ebidensya, walang ikinabit na affidavit na bagong affidavit ni Gutesa. Wala. So that means to say, they are just inventing if only to discredit the evidence. Ito Yung page po mismo. Yung page na ito, ang ginagamit niya dyan ay mga troll farms. Makikita mo na troll farms kasi pinakita nila rito, ang mga accounts ay Vietnamese ganun po? May Vietnamese accounts, karamihan So kung halimbawa sa 1,500 Vietnamese at yung iba pa Arabic accounts. Para kunwari, maraming sumusuporta. Maraming nagsusuporta at saka kumukomment. Opo. Oo. Ngayon, ibalik nga natin doon para makita. Sinuri ko rin ito. Saudi Arabia na pinagmulan itong media group na to, nagpalabas ng affidavit ko noon, nagbanggit ko noon si Gutesa na dinidison niya yung unang affidavit niya na kung siya pinilit lamang ni Defensor at saka ni Marcoleta. Sino ba naman itong dalawang ito? Wala namang pera ito, wala namang armas to para matakot ang isang marin. Ang natatakot sa marin ay si Saldico. Pinakatakot na ng mga marines, yung maraming pera, Saldico, Romualdez. Pero bakit salita pa siya doon? Walang sinumang tao o po sa Senado na may kakayahan na magsalita ng tuloy-tuloy kung siya ay nagsisinungaling. Ako po, matagal ng abogado. Pwede ko sabihin, eksperto ako, magtuturo nga ako kung paano magkukrus-exam. At sa pagkukrus-exam na yan, diyan mo makikita kung ang tao nasasabi ng totoo, hindi. Sa dami ng tanong ng mga senador na nakikita natin at nasagot lahat ng dire-diretso na walang alinlangan ni Gutesa, siya nagsasabi po ng totoo. Yan po, base sa aking karanasan. At kung yan totoo, maraming tanong, pati si Lacson. Tandaan yun, tinanong ni Lacson, may litrato to. Sino ito? Yan po si John Paul Estrada. Sino isa ito? Yan po si Bart Texay. Yan po yung tumatanggap ng pera pag hinahatid doon sa Valle Verde 6, sa bahay ni
saldi ko doon sa 28 Ladybug Street corner, Dragonfly. Kung nagsinungaling ka, hindi mo mababanggit ang dati ng dokumento na ang detalye na yun. Tapos binanggit pa kung saan natin, detalyado rin. 42 McKinley Street, unang bahay. Pag ibang mga delivery, binanggit saan? Sa 19 Nara Street na bahay pa ni Michael Yang. Dati, na binili naman Romualdez kay Michael Yang. Ibig sabihin, hindi lang si Duterte may connection kay Michael Yang, pati si Romualdez meron. At bakit naman binili ni Michael Yang kay Romualdez? At hindi lang kayo, may pangatlong bahay pa si Romualdez na binanggit si Gutesa na magsasabi ng totoo doon sa Agueda Street, katabi ng Malacanang. So, yan po mga marka ng isang testigo na nagsasabi ng totoo. So, pakinggan natin ulit, pagpatuloy ni Marcoleta. Natin. Kung makikita mo doon sa bandang ibaba, right side, nakalagay Kabayan Patrol. Kabayan Patrol, yes po. So parang ginamit pa yung logo nung TV station, isang TV station para magmukhang totoo. So nakikita nyo ngayon kung ano ang kanilang pakay. Opo. Gumagawa ng isang bagay na hindi totoo. Pinilit namin ni Mike Defensor si Gutesa para gumawa ng isang salaysay. Yan ho lumilitaw dyan. Isang bagay na kabaligtaran. Ngayon, anong pakay ng mga... Hindi lang ito dyan, ha? Opo. Kasi, kung punta tayo sa pangalawang slide dyan. Yan. May requirements ang Meta kasi dyan, yung Facebook, na bago ka makapag-publish ng ads, kailangan meron kang makikitang meron silang mobile number, no? Yes po. Para magbabayad. Pinacheck ko yung mobile number. Ito ay nakarehistro sa isang tao na nagngangalang Luis Orbon. Klaro yan. Hindi ka po pwede mag-advertise ng basta-basta sa Facebook. Hinahanapan ka ng Facebook ng email address. Hinahanapan ka ng cellphone number. At hinahanapan ka ng address. Ito lumalabas. Ang may-ari ng Facebook ng mga ng cellphone number ay si Luis Orbon. Tama po ito kasi hindi po pwede i-rehistro ang lahat ng SIM card number kung hindi ka mag-email kung mag-text doon sa NTSC at ipakita pa yung ID number mo. At i-verify pa yan hanggat babalik ang text. Papayagan ka na gumamit ng cellphone number na yan. At sa email address ngayon, hindi po basta-basta mag-create nga ng email address. Pag mag-create ka ngayon, hanapan ka ng ID. So, ginamit niya ng pangalan ay Hello. Pero ang ginamit niya na website, cdgmediaminds.com. Ibig sabihin, imbis na Yahoo, private na website ang ginamit. Private na domain, CDG Media Minds. Tapos ang website niya, cdgmediaminds.com. Buksan nga natin yung ang website ito. cdgmediaminds.com. Yan, tingnan natin kung ano ito. Aba, hindi makan. Hindi lumalabas. Sinara na. Nako, sinara na yung website na ito. Tingnan natin, ha. Sinubukan ko buksan na hindi na magbukas. Yan. So, ang CDG Media Minds, sinubukan ko buksan ay hindi rin magbukas. Pakita ko sa inyo. Bago yung pagpatuloy natin kay Marcoleta, ipakita ko muna sa inyo yung pagsubok ko na buksan ng cdgmediaminds.com. Yan po O nakita ninyo? Can't be found. Can reach this page. Subukan natin ulit. I-refresh natin. Wala. Ulitin natin. Wala pa rin. Wala. Ibig sabihin, peke po ito na website to, gawa-gawa lamang. Yan po ang cdgmediaminds.com na
nagpalabas ng istorya na kuno si Gutesa ay bumaliktad na. Grabe ito. Marami talagang inventor sa Pilipinas. Balik natin si Marcoleta. May requirements ang Meta kasi, Jen, yung Facebook, na bago ka makapag-publish ng ads, kailangan meron kang makikitang meron silang mobile number, no? Yes po. Para magbabayad. Pinacheck ko yung mobile number. Ito ay nakarehistro sa isang tao na nagngangalang Luis Orbon. Ayan, no? Luis Orbon. Oo. Okay. So, isa sa pangalawang requirements ng Meta, kailangan meron kang email. So, makikita mo dyan ang email nila. Ayan, no? Hello at cdgminds.com. Ang ano kasi, yung ginagamit nila ay CDG. Ang advertiser is CDG Media Minds. Yes. Ayun makikita mo, no? So, yung phone number nakarehistro kay Luis Orbon, ayan ang email nila. At ang website nila, nandyan din dyan, mababasa mo, cdgmediaminds.com. Opo. Ang address nila ay Pasig City, NCR. Yes po. So, kung nakikinig si Luis Orbon din, kung totoong tao ba niyan? nagtatago bilang CDG Media Minds sa anino ni Luis Orbon. Huwag ka na magtago sapagkat alam mo, kilala kita. Ano ba? Kilala pala ng personal ni Marcoleta. Masyado namang babaw ang pagtatago kasi nila eh. Halatang halata. Akala ba nila? Alam mo, Luis Orbon, patawag sa Senado. siguro maaring na-underestimate mo ako na hindi ko kayang suriin kung nasaan ka o kung sino ka. Makukuha kita eh. Maghintay ka lang. Kasi akala nyo, hindi kayo marunong sa computer, Sen, at saka hindi kayo marunong sa social media, no? Hindi nga ako marunong, pero may pamamaraan naman. Ayan, tama po kayo. May pamamaraan tayo dyan, di ba? Ngayon, puntahan natin yung ibang slide natin. Yan. Ayan itong CDG Media Minds ay nag-handle ng 4 na pages. Hanggang dyan lang ating muna, kasi medyo mahabang oras na. Siguro yung si Attorney Picheros Espera, hindi naman ito kamag-anak ng kaibigan ko si Jules Espero. Saka Ella naman na magkaiba. Okay. Sabi ni Atli, sinara na daw ang website kasi lagot sila. Announces, Saldicot Romualdez, 100% guilty. Witnesses po, VP Sara Kungab, dating Congressman Marcoleta, Senator J. Toby Chanco, kung Prasco, kung Barsaga, at marami pang iba. Tartaro, dami troll ni Bangag. Teopilo Sagorino, Doktor, ang kababayan wala bang pananagutan? Ang kabayan wala bang kapatan? Hindi naman ata yung totoo. Kabayan patrol, hindi naman totoo. Invento lang yun. Okay. Si Chito Amper, tama po kayo. Ang talino nyo at ang galing nyo magdiyan na po kasi kayo at yan ay gawain din ng digong administration. Susmi ay pare-pareho lang naman. Ang gawin makaligtas lang sa gawaing masama. Lahat pare-pareho. Rolex Galit, lumang right gin na yan. Style mo Marcoleta. Galit kay Marcoleta. Ito mga comment naman ni John Suarez. Ito ang troll farm nila. Kabayan Patrol. Dapat alam mo, balita on the go. Chiefs of Staff, advertiser, si DG Media Minds, na ang nagpakalat ay si Luis Orbon. Patay ka talaga. Announce, Master Sergeant Gutesa, kapag totoo, tama, at mabuting gawa, binabato, niyuyugyug, niyayanig, propaganda, sinisiraan, binabaliktad. Jan Suarez ulit, diversion tactics ito ni Soto at Lacson para lang ma-divert ang attention natin. Alfredo Cruz, IBP, harapin mo kaso mo, Kalbo Marcos. Hindi ko alam kung ako sinasabihan nito. Carloy, Bukal. Ako siguro tinutukoy nito ni Carloy. Emmanuel San, Atty. Tirador, diversionary tactic style ni Marcoleta, parang hindi abogado, lalabas, katotohanan, nilaglag nga siya ni Defensor. Pwede ba yan? Hindi po ako mas naniwala po ako. Pasensya na, Emmanuel San, naniwala po ako sa sinabi ni Marcoleta. Sabi niya, harapin mo kaso mo, Kalbo. Ano ba yun? Akatsuki, si Ping kasi nakatira sa bahay na may bakod. Hindi niya alam ang simpleng mamamayan pag nagpanotaryo pero stop
ang nag-aasikaso, hindi talaga attorney. John Beringel, ano ang gusto pa nila sisihin si Marcolita? Magnanakaw, ang mga hinahanap puro kalukuhan. Tapos at least hindi tayo papayag na si Saldico lang ang makulong, dapat si BBM at Tambaluslos. Dapat at contractors. Boy Jimenez, ICI is patterned after the infamous Agraba Commission in early 80s na nagresulta sa pagkatanggal ni Marcos sa People Power. Ang Agraba Commission kasi noon ay matandaan mo, yan po itinayo para malaman kung sino pumatay kay Ninoy Aquino. So wala ring nangyari. Modern, wala nang maniwala kay Defensor Marcolita. Ikaw lang siguro hindi naniwala. Maraming iba naniwala. At Akatsugi, Raymond, mas marami naniwala sa DDS kaysa sa bangag. Kaya bumaha, binangga ng barko ang flood control kamote. Jan Suarez, ang advertiser name ng sumisira kay Marcolita at Defensor TDG Media Minds ay na pinagkalat na fake news. Si Luis Orbon ang nagpapakalat. Kilala niyo pala si Luis Orbon eh. Sunshine Marie Puyo, God bless. At least, Pinky Lacson, aso ni Tamba. Raymond Felix, wala na maniwala sa mga DDS. Ganun ba? At Akatsuki, hindi naman DDS katoto. Okay. Binabanatan niya, Dilawan, lahat, binabanatan ko po. Tatalikop, God bless you, attorney. I witnessed how you suffered emotionally, mentally, and financially. I salute you for having a good heart to your family, clients, and friends. May God continue to bless you and give you wisdom, strength, and courage to fight for what is right and for what is true. John Suarez, mga DDS worldwide, subscribe na kayo dito sa magaling nating DDS lawyer, engineer Toto Kausing. Tapos si Efren Evangelista, Dok Toto, kinikilabutan, ibig ko sabihin, buhay na buhay ang espiritu niya habang nag-istorya ka. Okay, si Helen Baguio, naiyak naman ako sa kwento nyo, Senyor Toto. Salamat po sa pakikiramay sa akin. Diyos nakakayak naman ang kwento mo, Engineer Toto. Nakikisimpatiya ako sa mga dalamati mo laban lang tayo. May hustisya sa dulo. Di mo man nakuha ang batas ng tayo sa batas ay sa Diyos na sila hindi sila makatakas sa Diyos. Rinaldo, good morning, Lodi. Juliet Garcia. Jan Suarez, good morning, Tony Toto. Binayaran ang PCIG ng bangag admin para manira sa kalaban ng BBM admin at mapapuri ng kanyang admin kahit bistado na nakawatan at weak leader. Dong Berdon, sir, saan makikita mababasa ang ICC ang magbabayad kay Kaufman sa cousin? Nasa batas po ng ICC yan, Dong Berdon. Grace Almazan, Terry, ay dako sa kwento ng buhay mo, Diyan Toto. Especially si sister mo na nurse din po ako. Ay salamat, alam mo po yung kwento ni Florence Nightingale, dedicated nurse siya. Okay, salamat po Grace Almazan. Diyos tama yan, Attorney Toto, labanan mo sila nang may madadala sa abuse of power. Disbarment din ang kaso mo na isa kanila. Reggie Regal Felipe, Dr. Toto, nakikiramay po ako sa pagpano ng mga kapatid at trials in life mo. Pray lang po tayo at may Diyos. Okay po. John Dubs, wow, idol, sumasakit ang mga mata ng mga baser mo dahil sa nilagay mo ng silver button mo sa YouTube. Congrats. Salamat po sa silver button. Ricky Regal Felipe at Rinanti Ramos, agree ako sa observations mo. Good morning. So, Aki Lagman, Bernard Magtibay. So, life forever. Dr. Kasing, marami kasi dyan nagkakomento na against sa katotohanan na sinasabi mo ay mga bayarang trolls si BBM at Romualdez. Diyan sila binabayaran sa pagkontra kapag nababanatan ni BBM at Calyado. Gregorio Tan Malapi, I agree with you. Lydia de Vera, Marianita Janet Catalunya Kausing, kapatid ko. Rinante Ramos, good PM po, napapansin ko lang po, wala na pong sumusuko sa NPA sa gobyerno at kaya nanalo na at lumakas ang party list ng mga NPA ngayong 2025 dahil di na pinapansin ng gobyerno at ngayon lumalabas na ulit sila. Douglas Jr. Mercurio, Dr. Obos ng pera ng government gamit ang confidential funds para sa pinagbili ng ads. Jocelyn Victorino, maraming salamat at tinutulungan nyo ang mga bansa at mga tao. Gele Ramirez, good morning, watching from Cagayan Valley. Jocelyn Victorino, good morning po. Ricardo Aban, bakit kailangan na sirain ang buong nagsabi ng totoo
ng walang perang kinurakot sa bayan. Bakit bangag? Bakit busit? Pastor Rodi Rabi, stay safe. Lydio de Vera, Apo Sir Toto, pansin ko lang, naging pro Duterte ka. Hindi naman kung tingin mo maging pro Duterte ako dahil po nagkataon ng mga batas na pinaglalaban ko ay papabor kay Duterte. Regal Felipe, si Marine Sergeant Gutesa, ang star witness sa flood control anomaly leading to Tambalus, Saldico, Rakot at eventually the mastermind Bangag. Lily, magandang umaga po, Lily. Okay, salamat, Lily. Helen Baguio, naimbang nga bigat mo po, Senior Kausing, naimbang nga bigat kada kayo amin, mga kabsat ko. Lalo na kay Chavit Singson. Tapos sa mga kabalin na imbag Mayap Aabak. Crispin Rivera, Mayap Aabak. No? Tapos si Jimenez 1060, good morning, Sir Toto, watching from Chicago. Dennis Kausing, my brother, Regal Felipe. Okay, hanggang dyan lang po tayo at maraming salamat. At tayo po ay mga isang oras na mahigit. Si Fred Edor Zaita, Rina Torre Falma, tapos si Anonsi, tapos si Ramos Taneo, tapos Cristito Dayaday Katunaw, Anonsi. Magandang umaga po sa inyo lahat.